O eto, si Panelo naman ho, mga bossing. Ang binabanatan, ang gobyerno ho. Oh, si Panelo. No, si Panelo ng mga Duterte. Bakit daw ho pinabayaan? O kumbaga, ang sisi ni Panelo sa gobyerno daw po. Panelo, binanatan, gobyerno sa umano'y pagkabigong protektahan si Cabral. Diba? Ano kaya nasa isip? Basahin nga natin to kung ano ang nasa isip nitong nitong si Salvador Panelo at kung bakit gobyerno ang sinisisi. Pinuna ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang pamahalaan dahil sa umano'y gross ignorance at incompetence sa pagkabigong protektahan si dating Department of Public Works and Highway, DPWH, Undersecretary Maria Catalina Cabral na itinuturing na posibleng testigo sa flood control. Kasi pumupunta naman Panelo At doon sa laki ng yaman yan, may mga gwardiya din yan. Di po ba? Ang sabi naman, ayan, nadulas lang daw, sabi nung asawa. Hindi naman mayat maya, kailangan may nakabuntot galing sa gobyerno. Di ba? At saka, kung talagang ang nasa utak na niyan, magpakamatay, mahihirapan kapigilan yan. Hindi naman pwedeng, kung meron mang mga bodyguard na ilalagay ang gobyerno ng Pilipinas dyan, 24 hours nasa gilid mo. Di ba? Mga bossing, kung sabihin na natin, nagpakamatay talaga at yun yung sinasabi or na-disgrasya. Hindi naman po 24/7 nakadikit sa kanya. Ito kunyari yung si Cabral, tas ako nandito lagi. Yan, na yung tipo bang medyo nadulas, mahawakan mo agad ng ganon. Hindi. Siyempre may mga pagkakataon kahit na 24 oras na merong gwardiya yan, may pagkakataon po na malilingat, malalayo. Di po ba, mga bossing? Si Panelo kasi hindi ano yan kung ano-ano na lang din po ang pinagsasasabi ho niyan, mga boss No? Siguro hindi humakuha ang gusto na kasi nung mga ilang linggo lang inuuto ni Panelo ang gobyerno. Si Pangulong Bongbong Marcos Meron ka pang maririnig kay Panelo na magaling yan si Bongbong Marcos. May political will talaga yang si Bongbong Marcos. May mga gano'n. Siguro hindi pinansin. No, kaya ito, kung ano-ano na naman po, balik sa pagiging DDS ho. Di ba? Chi, Villaruel, sabi ni Music Stories, Hoy Panelo, anong gusto? Anong gusto bigyan ng gwardiya si Cabral? Bakit? VIP ba yon? Hindi, siguro ganun yung ibig niyang sabihin. Kahit naman bigyan ng gwardiya yan at 24 oras nakatabi niya si Cabral, yung gwardiya na yun, malingat lang yan. 'Di ba? Kagaya nung yung sitwasyon niya, umupo sa gilid ng sa gilid ng kalsada at hulog doon sa bangin. Daw ho. Muntik na akong maniwala kay Panelo na bumaliktad na. Same pala. Siguro hindi pinansin si Panelo. Ngayon sabi dito, sa panayam at the front row ng Bilyonaryo News Channel, minaliit ni Panelo ang mga espekulasyon kaugnay sa pagkamatay ni Cabral at iginiit na dapat ay agad na tiniyak ng Department of Justice, Office of the Ombudsman at Kongreso ang kanyang seguridad. Hindi mo pa sinama yung Senate. Bakit? Dahil mga DDS, yung mga Senate. Talagang pinili lang, Department, yung talagang mga kinaiinisan nila. DOJ, Office of the Ombudsman, Congressman, yung Senate, hindi sinama. They should have realized that this woman has to be alive at all costs. She should have been under police protective custody so that suicide would be out of the question. Sabihin sa iyo ni Cabral, paano? Punta muna ako doon sa gilid, pahangin lang, ha? Siyempre hindi. Tayo naman po mga tao, hindi natin alam kung ano mangyayari mga kasunod. At kabibiglaan pa nga natin yung mga ganyan dahil hindi naman po normal na tumakbo sa isipan ng isang tao ang magpatiwakal. Di ba? Mas ang iisipin siguro nung mga ilalagay na gwardiya o gugwardya diyan kay Cabral tumakas. Tingnan niyo maigi yan, ha.
baka biglang malingat tayo, biglang tumakas na. Yun. Pero yung magpatiwakal, malayo. No? Malayo yun. Ang hirap ano yun nun. Ang hirap araw-araw. Isipin mo, magpapatiwakal yan. Ang madali ay araw-araw baka tumakas yan. Dahil nga po ito, nahaharap yung tao na yan na si Cabral doon po sa napakalaking eskandalo sa Pilipinas. So, di ba? Ano yun? Need ng government to babysit si Cabral daw, sabi ni De Bulaqueña. Siguro, ganun ho ang ibig sabihin ni Panelo. They should have realized, the government apparently, either of gross ignorance, incompetence, didn't even think about it, or either that they really want her to disappear. Naku, napagbintangan pa. Sasabihin naman ni Cabral, hindi naman ako wanted, hindi naman ako ganito, bakit may mga gwardiya na ako, bakit may mga pulis na kayong inano sa akin, itinalaga sa akin para manmanan ako, para sundan ako. Di po ba? Yan din po yung mga pinakaiingatan, no, mga kababayan, ng gobyerno natin. Yung sabihin na, wala, hinaharas na kami. Di po ba? Ganyan. Nagbabala rin siya sa kaligtasan ng iba pang mga testigo kabilang si DPWH Roberto Bernardo na nagbanggit ng ilang politiko kaugnay ng flood control scandal kabilang sina Chis Escudero. Malalaki at bilyon-bilyon naman yung mga pera na sinasabi nila, di ba? Yung mga porsyento nila. Milyon-milyon. Di kumuha sila ng kanilang mga gwardiya. Marami silang pinababayaan. Parang si Duterte magaling talaga. Si Duterte nga, pinabayaan mga bossing, yung mga mismong korap. Di ba? May pagyayabang pa, sinasabi, ito po, no, dito po nagmumula yung korupsyon, sa mga ganito po, sa mga ghost project, etc. Pero may naipakulong ho ba? Parang wala naman kahit isa. Sabi nga ni Katunying, kung ikukumpara ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos at gobyerno ng dating Pangulong Duterte, walang naipakulong ang dating Pangulo. Yan. Di ba mga kababayan? Ngayon ito. Yung cellphone, napaka-importante mga kababayan. Kasi doon nila inaalam kung meron ba na mga nakausap, naka-text, ito pong si Yusek Cabral, mga bossing. No? Yung cellphone. Kaso parang binigay na yata doon sa pamilya.